Sasagutin ko po yung nag-message po sa akin kung paano ko daw po nalalampasan ang mga ganitong sitwasyon at kung paano daw po ako nakaka-move on. Ito po yung katanungan po niya. Ang sagot ko lamang, ito po ang pagsubok na walang move on. Napakasakit po. Kaso nga lang wala namang magawa. Kahit umiyak po ako ng umiyak, hindi na po babalik yung aking anak. May isa pa po akong anak na 12 years old. Kaya tinatatagan ko po ang aking kalooban dahil nakakaawa naman po siya kung pati po ako ay mawawala. Maliit pa po siya. Kaya lagi ko pong dasal na abutin ko po hanggang sa magkaroon ako ng apo sa aking anak na bunso. Kumbaga, siguro pwede na ako sumunod sa aking anak doon kapag gano'n na yung sitwasyon. Yung malaki na po siya at may sarili na siyang pamilya. Pero ngayon, kailangan ko pang mas maging matatag. Kailangan po nating lumaban. Kailangan natin labanan ang kalungkutan. Wala pong move on po yan. Para sa akin, wala. At kahit ano man nasabihin nila na move on na, kasi hindi pa nila nararanasan, kaya nauunawaan ko po yan. Ang mawalan po ng anak ay napakasakit. May nakapagsabi, mawala ng magulang. Nawala na po ako ng magulang, matagal na. Bata pa po ako, yung ama ko po. Pero yung sakit sa anak, lalo talagang prinsesang prinsesa. Nakita niyo po yan, bata pa lang po yan, piniprinsesa ko na po yan. Talagang kinikay ko na po yan, mana sa akin. Nakita niyo naman po, yung pagmi-make up niya sa akin, lahat po yan. Kamukhang kamukha ko yung aking anak. Masasabi ko lang, tatagan niyo po ang loob niyo kasi inisto ko po kayo. May mga anak din po kayo. Kumbaga, iiyak niyo na lang. Kasi yung mister ko, hindi siya iyakin. Pero nagre-reflect po sa katawan niya. Nagkaroon po siya ng mga, yung parang poknat, na nagkaroon po siya ng parang, hindi naman siya nagkaroon ng sugat. Pero, na ano siya, yung parang puknat-puknat, yung nawawalan po ng buhok. Kahit hindi naman po siya nagkaroon ng sugat sa ulo, pero nakakalbo po siya. Napupuknat-puknat yung batik-batik dito, may puknat dito, may puknat. Yun daw po, sa pag-iisip, depressed, sa isip ng isip, ang problema. Kaya sabi ko sa kanya, pag nalulungkot ka, naalala mo si Jovelyn, iiyak mo lang. Huwag mong kimkimin, huwag mong daanin lagi dito. Kasi mahirap yung kinikim-kim. Ayun nga po, ako naman, iyakin po talaga ako. Minsan nga po pag may dumaing sa akin, ako na unang naiyak kasi mababa po talaga yung luha ko. Ayun, kaya ako naman po, nagkaroon naman ako ng vertigo. Sabi po yung isip ng isip. Nagkaroon ako ng hugong sa tenga. Tapos yung nalula nga po ako ng 2024. 2023 nawala yung anak ko. 2024. Noon nga po, buti na rin nung bago magpasko, nawala po siya. Pero hindi ako makakilos. Napakada tayo ko. Umiikot ang paligid. Kahit hindi naman talaga naikot. Dahil sa isip ng isip at iyak ng iyak at hindi po ako makatulog. Yun naman po ang tama po sa akin. Hanggang sa ngayon, may mga humuhugong po siya. Pero binabaliwala ko na lang. Ang tagal po niya na vertigo ko. Dahil nga po sa nangyari sa aking anak. Yun, sabi ko lang, at ganoon din na naranasan ng iba. Pag daw po ang anak ang nawala, walang move on. Wala talaga. Lalo na yung pinalaki mo ng ganyan. Prinsesang prinsesa sa'yo. Nung una lang, kasi alam ko talaga hindi nakakalabas yung anak ko. Alam niyo po ba pag may parcel, dahil maganda yung anak ko, ako na nalabas or mister ko, hindi ko pinaharap ang anak ko sa iba. At lalo alam ko lalaki. Halimbawa may Grab, umorder kami. Kami mismo ng mister ko ang lalabas kailanman ay hindi ko pinaharap ang anak ko. Lalo't lalaki ang magdi-deliver. Hindi rin po yan nakakalabas mag-isa. Kaya parang sumama naman yung loob ko nung nalaman ko na pagdating pala sa school, minsan wala pala siyang pasok, nakakalabas po siya. Kaya tas nakakasama po siya sa boyfriend po niya na wala akong kalam-alam. Kaya parang dun lang sumama talaga loob ko. Pero bilang isang anak, kahit anong sama ng anak ko, ano man ginawa po sa inyo, anak ay anak. Talagang lalo talagang pinaghirapan niyo po yan.
ay talagang wala po yun sa inyo. Pero kumbaga kahit anong gawin sa inyo, anak niyo po yan eh. Kaya masasabi ko lamang sa nagtatanong sa akin, pag nakita niyo ako masaya, nililibang ko lang yung sarili ko. Meron yung salitang move on, hindi po ako nakaka-move on. Parehas po tayo na nag-comment po sa akin. At parehas din po tayo ng mga nagko-comment po dito na kapag daw po anak, walang move on. Totoo po yun. Totoo po yun. Isa po ako sa magpapatotoo po dyan. Pero kailangan nating maging matatag. Kumbaga, laban lang lagi. Dasal, dasal, dasal. Kapag may nararamdaman kang iyak mo lang, tapos ipagdasal po ninyo, kaya po natin po yan.